Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Tungkol ito, sino-sino yung mga inimbitahan na mga resource persons na dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing bukas. As part of its ongoing investigation of flood control projects, Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Pia Cayetano has formally sent out invitations for the hearing set for Thursday, June 4. Ito yung sabi dito, the Senate, ito palang sulat siguro. The Senate Blue Ribbon Committee has formally issued invitations, parang press release. The statement of Senator Pia Cayetano, Blue Ribbon Committee Chair. The Senate Blue Ribbon Committee has formally issued invitations for the hearing scheduled on Thursday as part of its ongoing inquiry into flood control projects. We look forward to the cooperation of all invited resource persons and agencies as the committee carries out its mandate in aid of legislation and public accountability. Okay. So ito, mga pangalan. Number 1, tantaran-tan-tan-tan. Former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, 1st District Levy. Sa wakas, dito na ang sentro ng taong bayan ngayon. Si Lacson, nung panahon niya, sinasabi niya, inimbitahan naman daw. Kaya lang, depende sa kanila dahil may interparliamentary courtesy daw. Kaya wala, hindi nag-attend si Romualdez. Tingnan natin yan ito. Okay. Pangalawa, Attorney Libito D. Baligud. And then, sumunod na itong Brave 18 Marines. Wow! Ay, nako. Exciting. Ito na ang tunay na bloodbath sa tingin ko ha. Yung impeachment trial ni BP Sara parang less of a bloodbath na lang yun. Nandito na ang aksyon. Itong hearing nito, sino pa ba? DPWH Secretary o Representative. Okay na lang yan. Ombudsman or Representative, DOJ Secretary or Representative, DBM Secretary or Representative. Ito, matindi ito. 2 tauhan yung mga staff ni Saldico na palaging nababanggit na kasamahan ng mga Brave Marines na nagdi-deliver. Si Mark Teksay at Paul Estrada. Yan. Sumunod, hindi ko nakakilala ang mga ito. Joshua Cano, John Kirby Paharilla, Roland Supat, Attorney Sam Buena Bayable, Arnel Gangub, Jocelyn Servino, a certain Edwin, and Bryce Hernandez. Ito, Bryce Hernandez, yung engineer sa DPWH. So, ito lang ang napatawag. So, ang isa bang abangan natin, yung Maglolong Bersamin. Yan. Sino pa? Yung dating DBM Secretary Amina Pangandaman. Ano pa? Maraming mga pinangalanan ni Senator Marcoleta eh. But anyway, dito lang sa Brave 18 Marines. Nandito na ang pasabog eh. Sayang, hindi ako makapanood ng dire-diretso bukas. Kasi, ano lang ako, manood, pag may makahalagang update, i-vlog ko, mag-reaction vlog. Kaya, makakapanood ako, ano na lang, yung replay. But anyway, ito yung matagal ng pinipigilan. Sinong mga pumipigil? Yung mga mastermind siguro. O yung mga nakatanggap ng maleta
Kaya, anong lesson learned dito? Wala kang maitatagong kalokohan. Darating at darating panahon, mailalabas yan. Yung kadiliman, kailanman ay hindi mananaig sa liwanag. Kasinungalingan, kailanman ay hindi mananaig laban sa katotohanan. So, this is a battle between good and evil. God hates corruption. God hates injustice. Kaya, i-reveal ng Panginoon on His right time ang mga nangyaring injustisya, nangyaring nakawan. I believe God loves the Philippines. Diba, we are the only Christian country in Asia. Dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. Kailang napapahiya tayo as a nation, napapahiya ang Panginoong Hesus na ating Panginoon, kasi meron mo yan, Christian country, talamak ang korupsyon. Sinong, to me, ang number one napapahiya ang Panginoon. Kaya ang Panginoong Hesus, siya na ang gumagawa ng paraan para mabulgar, para matigil na ito. Nakikita ko ngayon is nagkakaroon ng cleansing ang Philippine government in preparation sa presidency ni VP Sara. Yan ang nakita ko. Hindi inalaw ng Panginoon na magpresidente si VP Sara noong 2022 kahit pwede na sana siyang magpresidente. Kasi the ground is not yet ready. So, undergoing ng training ngayon si VP Sara sa kaliwat kanang presyo. Pag nalampasan niya ito, nako, she will make a very strong leader by 2028. And by that time, wala na, yung anti-corruption drive ng gobyerno, puspusan na para malinis itong gobyerno natin ng mga corrupt officials. Kaya, sabi nga ni Congressman Erice, ang mga taga-palasyo, allergic na allergic yung gagawin ni Marcoleta sa Blue Ribbon hearing. Ang mga tao hindi na nakakatulog, meaning yung mga taong nakatanggap ng maleta, kung sino man sila, alam nila ang kanilang mga sarili. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ang among natagaan og yero mag-atop na ni siya karon sa iyang ipatindog nga balay. Nakina sa ipatindog do ka isang forum ko din ang gaid ko makasabot. So mo na ni ang iyang ipatindog nga balay. Ug karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. At sa Ginoo sa at sa Ginoo sa nagatag sa ako og sin. Kung walang yatag wa man ko walay. Oo, so nalipay ka nga nakabalay nakakaron. So nalipay ko nga nakabalay nako. Lagi sa kon atag sa kalisod kutubro gyud sa kaon. Oo, so salamat kayo ya. Kayo.